Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga ka-business po lang niya, mahal. Ngayon pong araw na tayo, kakapanayaman po natin si Stone. Mapagpalang araw po sa ating mga ka-business, especially sa mga kalingap natin dyan. Kalingap supporters at sa lahat ng nanonood sa channel ni Kalingap Tura. Isa po sa mga reactors ng ka-business official. So, bali may ilang mga katanungan lang po tayo sa kanya. Patungkol po sa kanyang muling pagbabalik sa ka-business family. Yun daw po, ano bang mga katanungan mo sa akin na Kalingap Tura about sa gusto mong malaman sa akin pagbabalik pa? Ang gusto kong malaman, gaano mo ba kami gaano mo ba na-miss ang ka-business family? Actually, sobra kasi bago ako bumalik is siyempre hindi naman po natin maialis na ang ka-business official is isa talaga sa dahilan kung bakit niyo po ako napanood sa social media. So actually may mga pagkakataon na papaisip talaga ako na talaga sana makabalik ako muli, pero hindi ko inasahan na matutupad yung aking pangarap na yun na gusto kong makabalik dahil na siyempre nakasubaybay pa din po tayo sa ka-business official is. So napapanood ko sa kanila nun is marami sila naging busy. Akala ko po is nakalimutan na kami ng ka-business official, ka-business family. So kasi nung mga panahong i-share ko lang po, Kalingap Tura, nung mga panahong wala ako sa ka-business family is maraming bagay pang nangyari. Lalo na yung mga hindi magagandang pangyayari sa aking buhay kasi sa lingid naman po sa inyong kaalaman is kung talagang solid viewer kayo ng ka-business is ako yung unang-unang nakasama ni Kuya na sa kanyang pagbablog. Yung una, pumunta kay Kram, pumunta kay Kuya Bal. So yun po, siyempre halos 2 taon or 3 taon akong nawala sa ka-business official. So maraming struggle po na nangyari. Struggle at may mga maling desisyon ako nagawa sa mga bagay-bagay. So hindi ko po ina-expect na ganun nga. Yung hindi ko ina-expect or inaasahan na makakabalik pa ako. So yun, siyempre nagdasal pa rin tayo at umasa na isang araw is magbibigyan tayo muli ng pagkakataon na makasama siyempre ang ka-business official. Kasi siyempre hindi ko po maialis sa aking puso at isip na ang ka-business official ay totoong minahal kami at andun sa puso ko hindi na pumawala yung pagmamahal na yun. O nagkaroon ng mga hindi magagandang tampuhan o hindi pagkakaunawaan. Pero sobrang napapasalamat ako sa pagiging maunawain ni Kuya ka-business at saka ni Ate ka-business. At pati ang kanyang mga anak na si Papa Dins, Boss Dave at saka si Budang. So yun, sa aming pagbabalik is talagang yung mas lalong uminit yung kanilang pagmamahal na binibigay sa amin. Hindi lang po sa akin, Kalingap Tura, kundi sa pamilya ko. Kasi alam naman po natin yung mga pinagdaanan din. Siyempre ng mga ka-business no mga panahong, ayun si Kuya Bong. Yun nga po, hindi naman natin maiaalis at talagang mga salitang sumusubaybay sa ka-business is marami pinagdaanan ng ka-business. Mga panahong wala kami. So yun, sa akin sa pagbabalik ko is doon ko po nararamdaman talaga kung ano yung salitang binibitawan nila Kuya at totoo talaga yung mga sinasabi nilang ikalma mo yung kumbaga ikalma mo yung damdamin mo ano mo lang kasi totoong mahal ka namin at hindi lang ikaw mahal namin ang buong pamilya mo. So yun po, talagang may mga time po kasi nung pagbalik ko dito is lagi akong nakakulong sa kwarto. Napansin ni Kuya yun. Actually, naano ko na din sa vlog ko yun. Na parang andun pa rin yung pag-aalinlangan. Kasi sabi ko nga po sa kanila, walang problema na kasi alam kong totoo yung sinasabi nila sa akin. Kalimutan mo na ang lahat, tapos na yun.
mag-move on tayo. Ang importante is nakabalik ka na dito at andito kami. Totoong mahal ka namin. Walang question. Walang question sa pagmamahal namin sa bilang pamilya, sabi ko. So yun, hanggang ngayon is nakakasalamhuan na ulit ako sa at saka yung confidence ko po kasi talaga kanina po ay sobrang down ako noon. Pagbalik ko, siyempre marami talagang hindi magandang bagay. At isa yun sa napakagandang pinakita sa akin ng ka-business official, ka-business family at saka yung mga kapatid kong kagwang na kalimutan ko na yung nangyari. Yan ang buwang. Ha? Kagwang? Akala ko buwang. Yun. Kagwang. Sa mga kapatid kong gawa na talaga yung pinakita, full support sila. Sabi, ibalik mo yung dati kasi alam, hindi naman po natin may pagkakaila, lalo na sa mga matatagal ng supporters at viewers ng ka-business official, kung paano ako noon, nung dalawa pa lang kami ni Kuya hanggang naging kasama namin si Papaya. Na sa about sa pagiging kalog, pagiging masayahin ko. Yun, masaya lang at nakakit na ako siyempre kasi sabi nga nila Kuya na is marami naghahangad na maging membro ng family ka-business official. So ako, hindi lang isa, dalawa, tatlong pagkakataon akong nabigyan ng pagkakataon na makasama sila. At ngayon nga pa, siyempre itiration ko yung mga binibigay na pagmamahal sa akin nila Kuya. Na talagang totoo naman kahit na sabihin natin is maraming gustong sumubok na buwagin at paghiwa-hiwalayan ng ka-business official is talagang totoo ang pinapakita nilang pagmamahal. Hindi sabi ko sa sarili ko, hindi kung plastikin ko lang yung damdamin ko at yung pagbabalik ko sa ka-business is hindi ako babalik. Ayoko nang ganun, hindi po magandang yun. Kasi sila Kuya, alam din nila, kaya nga ako yung nagpapasalamat ko kay Kuya na nung nag-usap kami is talagang in-open niya sa akin, Tom, sabi niya sa akin, huwag ka muna mag-alala. Siyempre napapanood yun, huwag ka muna mag-alala na ikalma muna yung sarili mo, huwag mong pilitin yung sarili mo dahil napipilitan ka lang na sinabi ko na mag-vlog ka, gumawa ka ng channel ko. Ganun. Kasi parang na-overwhelm o ando yung shock at saka yung kumbaga ando pa rin yung hiya ko na pag umarap sa camera. Siyempre sabi nga nila hindi mawala yung mga basher na yan, nandiyan lang. So ang kagandahan doon is yung sila yung binibuild ulit nila yung aking confidence para maibalik ko yung dating ako na nakilala ng mga ka-business ating minamahal. Kaya yun, masaya ako at nakabalik na ako sa family ka-business na andyan talaga yung sa akin lang sa sarili kong experience is kahit na meron kang abgam sa puso mo, basta nasabi mo, nasabi ni Kuya na wala ka nang dapat alalahanin. Yun na yun, wala nang question yun. Wala ka nang dapat isipin. At sa akin naman is, syempre yung pagkakataon na yun is bibihira. Kaya ako, gagawin ko yung best ko naman ulit para maipakita sa mga manonood natin o sa mga supporters, mga subscriber na pinagdusahan ko yung pagkakamali kong nagawa, tinanggap ko na mali ang aking naging desisyon at yun, nagkapatawaran, nagkapaliwanagan at ang lang is yung magmahalan at kapayapaan ng bilhin natin. Yun ang mahalaga. Opo. Totoo. Kasi kilala natin sila Mr. and Mrs. Business kasama ng mga anak nila. Na talaga namang sobra kong magmahal. Opo, sobra po. Hindi lang sa mga kagwang, maging sa mga taong natutulungan nila. Opo naman. Totoo po yan. At saka wala kang hindi pwedeng mamahay at mag-stay ang plastics sa business family. Puro totoong Totoong tao. Totoong tao po. Kung ano yung tulad ikaw, pangalawang araw pa lang po ni Kalingap Turak dito sa sa business house. Sa business house is ikaw, syempre mag-share ka rin naman ng experience mo sa pangalawang araw pa lang po dito. Bukas is Lunes na bukas. Dito bukas, ako bukas. Ano ba? Lunes, sasama ka sa pag-mission. Pero bago yun is ikaw, anong naramdaman mo o anong tawag dito?
nakita mo sa napag-obserbahan mo sa pag-i-stay mo dito sa ka-business house? Yun. Ang isa sa observant ko dito, talagang yung samahan, tsaka solid talaga. At tsaka yung pagtanggap sa akin dito, talagang Open. open. Yes, open Hindi, arms. hindi ko kaya ipaliwanag Yun. kung paano nila ako niyakap pagpunta ko dito. Kasi, especially sa ako pagdating sa mga bagay na ganyan, saludo ako sa ka-business family at saka sa mga kagwang. Kasi hindi ko sila, kumbaga kahit ngayon ko lang sila nakilala, pero yung touring nila sa akin, parang napakatagal na namin magkakasama. Yun sila. Yun ang totoong tao. At saka sabi ni Kuya sa'yo nung pinakilala ka niya sa amin, sabi, Kalingap Turok, kapamilya natin to. Di ba pa may nabanggit siyang gano'n. So, yun, gano'n talaga ang family, walang hesitation. So, ipaparamdam sa'yo na kung ano yung nararamdaman nila, yung pagmamahal nila. Kung totoo ka man pumunta dito o may hatid ka, ang ipapakita pa rin sa'yo ng official ka-business family buong kaming lahat is yung totoong kami. Walang kaplastikan na nagaganap dito sa loob ng pamamahay na to. Dahil yan ang isa sa mga pangit na gagawin mong ugali pag ikaw ay napunta dito sa ka-business house. Ang maging plastic. Tsaka pa isa pa, dati nung hindi pa ako nakapunta dito, may mga nababasa ako dati sa mga comment section na nagbablog daw sila Mr. Ka-Business dito sa Ka-Business House ay scripted. Dito ko ngayon napatunayan na wala pong ganun na nagaganap. Never nag-scripted. Walang scripted po dito. Kung ano po yung nakikita nyo, ngayon din ang nakita ko dito sa loob ng bahay ng Ka-Business House, yun po sila. Walang halong kaplastikan. Totoong tao po silang lahat dito. At saka, kung sasabihin nilang scripted, malabong mangyari. Oo, siyempre, bilang kay Kuya na isang namumuno sa amin lahat, magbibigay siya ng mga alituntunin. Paalala na ganito ang dapat yung gawin, ganyan. Pero hindi yung talagang may babasahin kang para, di ba? Ano po, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Walang kaplastik ang yari. Ito si Kalingap Turok po ang papatunay niya. Meron po? Ito si Bungnan, ito nang tatayin natin ito si Mr. Bunggalo. Isa sa hard drive ng ka-business. Yun. Dito naman tayo ngayon mag-focus kay Bong. Siyempre. Ito yung gwapo. Kapal! Kapal ka na nga po. Itong si Bunoy, kilala naman niyo po si Bong. Gano'n po siya kagwapo. Hello po, gutom lang yan. Gutom lang yan. Si Kuya Bong talaga, laging gutom so yun nga, kay Kuya Bong, alam naman natin po kung saan nanggaling si Kuya Bong, kung anong pinanggalingan niya. Ako naman yung natutuwa lalo na magkasama kami sa vlog ngayon. Sabi ko sa kanya, hindi ko tititirin. Basta para kay Kuya Bong yung aking kaalaman. Kasi nakikita ko, desidido siyang matuto. Desidido matuto si Kuya Bong. Hindi ko, bakit kailangan ko ipagdamot yung mga kaalamang aking alam na i-share sa isang Kuya Bong natin. Diba? Damot ako. Ha? Damot ako. Joke lang po. Sa akin lang po, siguro mga 3 buwan o 2 buwan, mahigit pa lang nakakasama si Kuya Bong. Si Kuya Bong is mapagbiro. Kung hindi mo siya, tawag dito? Hindi mo siya nakakasama kahit mga 1 linggo, siguro ka. Pero nasa pangunawa din naman kasi ng isang tao yun . Kasi ganun kami hinuhulma dito . Yung pangunawa mo, kailang mahabang pising. Lalo na ako, isa yan sa mga gusto kong ugali na ma-build up sa sarili ko yung haba ng PC kasi ako nung wala ako sa kapakap nung nawala ako sa family ka businesses, sarili kong decision lahat. Wala akong nagbibigay sa akin ng payo, walang nagbibigay sa akin ng pala, kaya bahala na kung anong na hindi ko alam is mali pala, na hindi ko alam is doon pala ako unti-unting nalulubog sa mga ganong desisyon na talagang sabihin ko hindi maganda. So yun sa akin, hindi ko na may pagdadamot kung ano man yung kaalaman ko sa
pagluluto or gawain bahay na pwede kong maituro kay Kuya Bong kasi si Kuya Bong naman, di ba? Madaling matuto. Madaling matuto ito. At saka gusto niya. Nakakatuwa lang yung kaligayahan ni Kuya Bong, makikita mo sa ekspresyon ng mukha niya na gusto niya yung ginagawa niya. Kahit na minsan hinahaluan niya ng pagbibuliro. Pero nasa iyo na lang yun. Sabi nga, nagbabasa na din ako ng comment sa mga vlog namin kung is salamat sa pagtsatsaga kay Kuya Bong. Na-appreciate ko po yun mga ka-business natin na talagang wala akong baga, hindi ako mag-hold bars para mag-share ng talento ko sa pamamagitan ng pagluluto para kay Kuya Bong. Si Kuya Bong is nasa stage naman siya na handa niyang pag gusto niya ang isang bagay, handa siyang matutunan yun. Diba? Diba Kuya Bong? Siyempre. Tama? Tama. Yung Diba ako may tama? wala ka ng tama. Wala ka ng tama. Puro ka na tama. Diba? Dapat yun, good boy. Sabi nga nila, wow, good boy na si Kuya Bong. Good boy na talaga. Ganun lang si Kuya Bong. Kasi ganun siya eh. Ba't kailangan niyang bagoy yung sarili niya kung doon siya masaya. Pero may mga dapat lang kasi tayo ito na halimbawa yung pamamaraan na maging angkop, di ba, na yung tulad sa pagrespeto, paggalang, pagdating sa nakakasalamuhan ng tao, di ba? Kasi si Kuya Bong hindi naman siya mangungulit, magkukulit pag alam niyang, di ba? Hindi niya pwedeng kulitin ang isang tao, hindi niya close, di ba? Kasi siyempre, paano lang kung hindi kilala si Bong, kinulit niya yung isang tao, maging iba yung impact. Di ba? Tsaka si Kuya Bong, mabait to, hindi sa ngayon, hindi na siya, hindi na siya yung tulad ng dati na Iba yung ugali. Tama, di ba? Kami nga dalawa di ba? Naging, yung tandem namin is, di ba? Umano agad. Boom. Oo naman, siyempre. Yun sa akin, ganun lang. Yun lang ang ano ko naman. Kaya ako sa'yo, Kuya Bong, sabi ko, ituloy-tuloy mo lang yan kasi, di ba? Tuloy para nito. Para magiging ano ka na, talagang mag-gain mo na yung gusto mong maging ikaw bilang isang tao. Tama mo ba? Oo, tama. Sabi ko nga eh. Yun, nakakatuwa lang po, no? So, ito yun din na, nangyari itong isang interview na to. Para, di ba? Kasi isa rin to sa mga paraan para muli kong may balik yung aking pagiging madaldal doon, yung pagiging kumiro. Unti-unti, kung papansin nyo po, kasi nung talagang mga nakaraang 2 buwan na talagang parang wala ako sa tempo. Parang hindi ko pa gusto humarap sa ganun po yung aking nararamdaman. At mahirap naman kasi humarap ka sa camera na may alinlangan ka. Hindi mo hindi magiging maayos ang kalalabasan. Kasi yung mga upload ko po talaga ng mga nakarang sabi yung upload ko. Magkakaibang ang situation, hindi pare-pares. Para makapag-upload lang ako. So pangit, random videos lang kung ano-ano lang. Pero pangit naman pakinggan kasi iba-ibang kwento na i-upload mo, parang minsan nagko-comment yung iba na bitin naman yung ganyan, bitin. Tapos parang walang may intro pero walang outro, di ba? Ganun. So yun po, unti-unti tinatrabaho ko naman sa sarili ko yun. Pero bumabalik na yung dating ikaw. Bumabalik na po kasi syempre sabi ko nga yun pala ang goal, yun pala ang magiging goal ko. Sa pagbalik ko. Meron pala akong magiging goal sa pagbabalik ko sa ka-business. Parang unfinished business ka na. Ganun. Bukod doon sa kailangan ko tuloy is meron ng magiging goal. Yun nga si Kuya Bong. Tulungan ko siya sa kanyang challenge. Then, sa pamamagitan ng pagbablog namin, naituturo ko yung mga kalam ko sa pagluluto. Nung nakaraan, nagluto kami 2, tinuruan ko siya magluto ng adobong labong. Manok yun, manok. Labong yun, labong. Kasi paborito ni ate. Yung gano'n. Dahil ako nagpatikim sa kanila Kalingap Turak ng mga lutong native na mga sa lokal sa atin. Binagoong hito. Gusto ni ate yan. Ito. Yung adobong labong. Gusto ni ate yan. Kaya yun. Asan? Ito. Bus na. Yun si Ate Vera po pala. Say hi naman sa ni Kalingap Turak. Yun, no? Hello po. Si Ate Vera natin. Dalawa na baboy ko, dalawa niya. May magnamal daw tayo amin mga kakabsan. Joke lang. Mga ka-business po pala. Joke lang. Joke. So yun, Kalingap Turak.
meron ka pa bang idadagdag sa mga katanungan or so malaman about Para sa estong dyan. pangyayari? Para sa Pagbabalik ko at kayo po. Para na sa estong dyan. Okay na sa'yo? Okay na. Okay na yun. So, yun mga ka-business. Siyempre, huwag natin kakalimutan na palaging suportahan. Ka-business official, Lahat ka-business na. TV, Lahat na. tapos yung mga kagwang, kapatid kong gagot. Tsaka tong si Kalingap Turak po, talagang okay din po siya. Lalo na parehas kami Ilocano. So, support po lahat, support. Kasi, Lokalo rin ako. at saka ito lang may, kasi siyempre, may nabanggit ka din sa mga nakaraang, actually personally, mo na din yun. Ilang naman ako, magbibigay na lang ng onting din. Huwag kang tanggalin mo yung hiya. Kasi sabi nga ni Kuya, bakit ka mahihiya? Wala ka namang ginagawa masama. Yun ang sabi sa akin. Okay lang yun, pero andun pa rin naman kasi issue. Siyempre, nandito ka sa ka-business house. May mga dapat na isa alang-alang din. Yung nalituntunin. Mga alituntunin, diba? Kahit saan naman po. Kasi doon mo matututunan yun bilang isang tao. Kailangan marunong ka sumunod sa alituntunin ng isang lugar para maging maayos sa lahat. Hindi yung bira ka lang ng bira, baar ka lang ng baar. Hindi maganda. Diba? Oo. Parang iba dyan na putak lang ng putak. lang. Iswat hayaan. So yun po. Yun po. Salamat din po, Kalingap Turak, at nabigyan mo kami ng pagkakataon na ganitong At sana na-enjoy mo naman yung ating pag-uusap sa Ako hindi. bagay. Ikaw? Hindi. Nakawala yung topic ko. Nakawala. Okay, siyempre po, gano'n lang, piliin lang po natin maging masaya kasi napakaikli lang ng paglalakbay natin dito sa mundong ibabaw. Opo. Ako, kung tutuusin, nadagdagan na naman yung sasabihin kasi parang sarili in my own experience po, English yun on my own experience is talagang parang nawala yung kaligayahan sa puso ko, hindi ko mahanap kung saan. Dito mo lang pala matatagpo. Nandito lang pala Natagpuan na. sa piling ni Kuya Bong. Di ba, yun yung po kasi naibalik lahat nabalik lahat yung mga dating. Kaya niyo pala ako pinapauwi agad sa gabi. Bakit? Kasi natakpuan mo na kay Kuya Bong. Kami nung dalawa ni Kuya Bong. Bumili ka na pala. So yun po, ganun nga kasi nawala yung kaligayahan dito sa loob ko Naging mapag-isa ako, parang mas gusto kong mapag-isa. Tapos yung lagi yung isip ko is negative ang naiisip na pangyayari. Pero wag po nating pamahayin sa puso natin yung mga ganung bagay kasi napakabigat. Experience ko yan. Talagang hindi maganda sa loob. Kaya mas piliin po natin maging masaya mga ka-business, mga kalingap, no? Tulad niya ulit na sinabi ko is napakaiksi lang ng paglalakbay natin sa mundo. Piliin natin yung magiging maligaya tayo na hindi tayo nakakaperwisyo at piliin natin kung ano yung ikakakaligaya sa atin na hindi tayo nakakasagasa ng ibang tao. At syempre, number one, huwag natin kakalimutan lagi yung pananalig natin sa Panginoon na kahit ano pang matamok mo sa buhay at maabot mo pagdaanan mo, pag sa Panginoon ka nakakapit, hindi ka pababayaan yan. 100% po yun. Salamat po ng marami mga business, mga kalingap. So yun, outro? Bye-bye po. So yun po mga kalingap, mga ka-business pa naming minamahal. Bali, hanggang dito lang po muna ang aming video. So mamaya abang-abang po kayo sa live po ni Mr. Ka-Business. Kasi magre-repack po kami mamaya-maya. Ganda lang po kami ng mga signal para po bukas ay may ready po namin pupunta po sa Hagunoy, Bulacan. Lilinga po tayo doon, magpapahatid po tayo ng pagmamahal sa mga nasalanta nating kababayan ng mga nagdaang kalamidad po. Yan, maraming salamat po. Amen. Alright. Joke lang.